Ito na, Congressman Barbers, nagsalita na tungkol sa isinampang kaso laban sa kanya ng mga DDS vloggers. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Congressman Barbers tungkol sa ikinaso sa kanya ng mga vloggers. Pakinggan natin. So vloggers filed a libel case against you. Can you let us know what your comment is on this? Well, you know, I just found out that there was a case filed against me just yesterday, no? I don't know when they filed it, but sabi ko nga, kasama naman yan eh. Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan. In fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case, no? Para mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Again, no, they're saying that tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo-vloggers. Totoo. Meron na pong statement doon sa aking privilege speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded, no, by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Kaya nga naiintindihan naman ng abogado nila yan, Karen, and I'm sure it was delivered in a privilege speech, and the meat of the speech was about certain vloggers who follow the narratives of the Chinese in the West Philippines Sea issue. Vloggers who continuously attack the administration, people in the administration who seem to have been hurt, no, by the campaign against pogos, against illegal drugs, and who could have funded this? Siyempre, ito yung mga narco syndicates, no, and mga pogo syndicates. And those who parrot, no, the narratives of these syndicates are perhaps being motivated by the amount of money that being paid. So siguro yun ang ano ko doon. Kaya nga dapat iimbestigahan yun. Yeah. So Congressman AC, in the past, you were quoted as asking the NBI to investigate the links of these vloggers to illegal drug operations and pogos. So That's right, is yes. this investigation being conducted right now? I believe so, Karen, kasi I wrote that letter a few months ago before the start of the TRICOM, when I delivered several speeches in the context of the social media platforms being abused by some bloggers. No? Kaya nga sabi natin, dapat magkaroon ng code of ethics or code of conduct para hindi ito maabuso at hindi ito magamit para makapanirang puri o bigay ng kaguluhan sa ating bansa. Yun ang objective ng investigation na yan. And I'm sure the NBI is doing their job when they're investigating that. Is there any bill or at least technical working group right now in Congress? I know it has been adjourned, but before the adjournment, meron po bang grupo that started already drafting or looking into a law that would address fake news? Yes, I believe so, Karen. In the committee, the TRICOM committee, we have already started inputting some ideas from those who attended the committee hearings, especially those that came from the academe. May mga ideas kasi sila na dapat gawin ganito ang social media platforms, no? Magkaroon ng isang regulatory policy or framework nang sa ganun ay masiguro na hindi ito maabuso. Meron din kaming kinonsider na mga opinion ng people in government, especially the advice and the suggestion of the DICT, the CICC, and some respected journalists, both in print and in broadcast. So mukhang nabubuo na dahan-dahan itong aming gagawing batas, pero of course we still need more, no? Kaya nga gusto namin sana itong mga vloggers na ito na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala naman kami sinasabi. No? Wala naman kami pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila. No? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa o hindi kaya makapanirang puri, dapat sumama sila rito sa layunin itong TRICOM na ito na magbuo ng isang regulatory body or regulatory policy. Yan, ang galing talaga sumagot ni Yes Barbers. Talagang iwas pusoy kagad, di ba? Sinasabi daw niya na wala daw siyang pinangalanan ng mga vloggers na
yun nga, binabayaran ng mga Pugo operator para manira ng mga ano, kung sino man sisiraan dyan para ipagtanggol yung Pugo. Sino kaya? Parang wala pa akong nakitang vlogger na pinagtanggol yung mga Pugo operator ng mga Pugos. Parang wala pa akong nakikita, wala pa akong napapanood. Tapos, bakit naman po? Kasi halos lahat ng pinatawag nila sa TRICOM nila ay mga DDS vloggers. O, di ba? Saan po ang patas doon, di ba? Napakarami din po diyan na nag-ano ng mga Duterte, di ba? Inaano nila mga Duterte. Bakit doon sa side na yun ng mga yun ay wala pong pinapatawag. Halos lahat po diyan mga DDS vloggers. Tapos hinahamon pa nga ni Abante na dito kayo magtapang-tapangan, mangharap kayo dito kayo gawin kung matapang kayo. Biro mo, isang congressman yan, si Abante, naghamon. Dahil kapag dumalo yan sila diyan at pasagot-sagot ka sa kanila ng pabalagbag, sigurado, contempt ka. Kaya hindi sila dumadalo diyan. Grabe, di ba? Kaya ngayon, nag-file ang kaso yung mga iyang DDS vloggers, marami sila. Nag-file ang kaso, ayan ngayon, sasabihin niya na wala daw siyang pinangalanan. Pero sino po ba yung pinatumbukan niya doon? Di ba mga DDS vlogger? Mga DDS vlogger, dahil mga DDS vlogger lang ang pinapatawag niya. Kaya nga ayaw nilang dumalo kasi pag bumalagbag o hindi masang-ayunan yung mga sagot ng mga DDS vlogger at ayaw nila ng ganong sagot ay contempt. Yan ang kinakatakutan nila. Baka ipapakulong lang sila hanggang matapos ang eleksyon. Yan po ang sabi ng mga vloggers. Kaya nagsampa sila ng kaso laban kay Congressman East Barbers. Yan po. Kasi nga po, biruin mo, mga DDS vloggers lang pinapatawag mo. Ang daming nag-aano sa mga Duterte dyan. Minsan kung ano-ano pang sinasabi nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay VP Sara Duterte. Pero wala daw na pinapatawag. Isa pa dyan, grabe kung magmura. Grabe yung minura na si Salvador Panilo. Grabe, si VP Sara, minura niya ng todo. Pero hindi ko nakita doon na pinapatawag nila. May isang vlogger dyan, grabe. Minura todo si VP Sara Duterte at saka si Atty. Panilo. Napanood yung video niya. Grabe, tapang na tao na yon. Diba? Tapang na, hindi ko po alam sa personal kapag nagharap sila ni VP Sara Duterte kung ganun pa siya katapang. Minura niya ng todo. Tapos si Atty. Panilo. Eh bakit wala doon? Yung sinasabi nila mga nagmumura, bakit nila pinapatawag yun? Diba? Karamihan pong pinapatawag nila DDS vlogger lang po. DDS vlogger. Yung mga bumibira sa mga Duterte ay wala po doon. Marami pong nakikita dyan na bumibira sa mga Duterte. Pero hindi kasali doon sa imbitasyon. Wala pong nakikita doon na pumunta doon na. Ano may pumunta doon? Isang attorney yung nakaanuhan ni Congressman Marcolita, di ba? O di ba? Na fake news si Congressman Marcolita. Nakasagutan sila doon. Karamihan kasi, karamihan, di ko talaga alam kung ilan yung mga bumibira ng mga Duterte na inimbitan nila kasi karamihan po talaga ay mga DDS vlogger. Pinipilit nila, hinahamon nila. Bakit sila maghahamon? Imbitahan, bakit hamunin pa talaga? Hinahamon nila lalo-lalo na si Abante. Hinahamon yung mga vloggers. May mga banat pa nga siya na nagmumura daw pero siya pala nagsalita nang mo. Di ba? Narinig sa hearing yon. Galit na galit siya dahil nagmumura daw mga ganyan. Grabe daw kung magmura. Pero nung nagsalita siya mismo doon sa hearing nila, sabi niya, nang mo. Di ba? O di sinaway siya ng isang congressman na babae. Di ba? Kita mo lang yan. Pero kung di siguro sa ano yon, matindi pa yon. Ganon. Tapos ngayon, nag-respect na yung mga vloggers. Ayun na, sinabi na po ni Congressman Barbers na wala daw siyang pinangalanan. Parang wala pa akong nakikita talaga dyan na parang nababayaran ng ng mga pugos operator dahil wala pa akong nakita vlogger na pinagtanggol yung mga pugos Wala akong nakita Wala talaga akong nakita pang napanood na ipinagtanggol yung mga pugo. Wala. Tapos ang sabi nga ni Senador Escudero na pinag-initan nyo o tinatanggal yung mga pugo pero yung pigo mayroon pong pigo. Hindi po kasama sa pag-alis o pagtanggal. Tinanggal ang pugo na online gaming, pero may pigo pala. Sinabi mismo niyan ni Senador o President Chis Escudero, Senate President Chis Escudero. Di ba? Biruin mo naman yan. Kung talagang tanggalin po nila talaga yung mga sugal-sugal na yan, wala po dapat ititira. Walang ititira. Bakit daw may pigo hindi kasali? Isugal din yan, matinding sugal din. O di ba? Dapat patas. Ngayon,
Sabi harassment daw. Tingnan na lang natin anong sagot ni Congressman Barbers pag naghaharap-harap na po sila sa korte. Kasi talagang diskumpiyado po yung mga vloggers na sinasabihan mo na mga bayaran. Tapos sila ang nagbibigay ng kaguluhan sa bansa. Wala akong nakikita dyan. Kasi marami naman pong bumibira sa mga Duterte. Kung maraming bumibira sa administrasyon, marami din bumibira sa sa mga Duterte side, di ba? Kung sa mga patas lang yun Patas lang Sabi nila mga trolls. Dami daw mga trolls. Uy, mga trolls daw, mga bayaran. Tingnan lang po natin mga kababayan kung ano po ang mangyayari dyan. Dahil ngayon, parang naghugas kamay na si Congressman Barbers na wala na siyang pinangalanan. Pero sino yung mga pinapatawag niya sa investigasyon? Halos lahat ay DDS vloggers. Kaya hindi sila pumunta doon. Natatakot sila. Baka pagka-in-case na hindi magustuhan yung mga sagot nila o sa mga katanungan nila, hindi nila magustuhan yung mga sagot at baka mabalagbag pa yung mga sagot, ay iko-contempt sila hanggang matapos yung eleksyon. Yan po, para wala na po magsasalita. Ito yung mga tao na yung mga tao na ayaw mapuna. Ayaw mapuna yung mga ginagawa. Gusto nila kung anong ginagawa nila, walang pupuna. Sunod na lang kayo ng sunod sa kanila. Ngayon, marami nang pumupuna Napakarami mga vloggers na ngayon na nakikita yung mga ginagawa ng mga politician. Marami pong mga tao ngayon na kunting kilos mo kapag ikaw ay politician, binibideo ka ng tao. Ngayon, pag nagkamali ka, lalabas po talaga yan. Tapos ngayon, pag binira ka, magrereklamo ka. Sabihin mo, sinisiraan ka. Diba? Natural lang na pupunain ka pag nasa gobyerno ka Kung ayaw mo mapuna, di huwag ka naman huwag ka na sumali sa politika para hindi ka mapuna, diba? Pag private citizen ka, walang vlogger na pupuna sa'yo. Pero kapag official ka ng gobyerno at nagkamali ka, talagang accepted na yung na may pupuna talaga sa'yo. Kaya pag may puna, sagutin lang. Huwag na yung parang iba naman yung may pumuna, natural yan, di ba? Pero ito, iba na ngayon Talagang grabe na, marami po nagsasabi talaga mga vlogger na panggigipit yung ginagawa Marami po talaga, lalo na yung mga pinapatawag sa investigasyon, mga DDS vlogger. So ngayon, yun ang mga kababayan, sinagot nga daw niya, pero iwan ko po sa inyo kung nagustuhan nyo po yung sagot ni Congressman Barbers doon sa mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. So yun lang po mga kababayan, ingat-ingat po tayo ngayon, lalo na sa mga anak natin na nag-aaral dahil po sobrang init ang panahon. Kailangan po nilang magpayong, magsombrero, para po hindi masyado maapektuhan sa sobrang init po ng panahon. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Babay po sa inyo at magandang araw sa inyo lahat.